Aming dakilang Diyos, salamat Panginoon sa kabutihan mo. Salamat sa kaligtasan, salamat sa espiritual na kagalingan. Sa oras ito, Panginoon, dalangin namin na buksan mo ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon, maunawaan ang bawat salita na magiging kalakasan namin sa araw-araw. Tulungan niyo kami, Panginoon, na gamitin ang pangalan mo, Panginoon, Jesucristo, upang mapalaya sa anumang gawa ng kaaway ng Diablo sa iyong pangalan. Dear Lord, dalangin namin ang katagumpayan sa aming panambahang ito. So kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, ako po ay nagagalak, natutuwa na tumayo sa inyong harapan at welcome sa ating mga kabataan. No? Ang gaganda nyo na at mas malalaki na kayo sa amin. Praise God, no? That the Lord is always working within you and the Lord is allowing you to be here in this place. Kung masaya kayo, mas masaya kami, pero pinakamasaya ang Panginoon na makita na magkakasama tayo. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Ayan. Last week po, ang ating title ay Prayer as a Spiritual Science. So sa ating pong last week message, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano nag-work ang panalangin. No? So ngayon naman po, nais kong ibahagi ang ating salita sa pamamagitan ng sa ating title, Why Does Sickness Disappear When You Pray? So last week po, we had a lot of situation. We have happy moments. Pero tayong hindi maganda. Nanalangin po ba tayo? In-apply ba natin yung ating Sunday worship last week? Na-experience ba natin how powerful yung panalangin? So sabi po dito, bakit nawawala ang karamdaman kung ikaw ay mananalangin? And tinuruan tayo ng Panginoon na makatanggap ng sagot. Merong yes, merong no, and merong unexpected things happen. Meron po ba tayong na-experience nyo ba yung salita ng Diyos? Nakasagot ba tayo ng kasagutan na ang sagot ng Diyos ay yes? Yes, amen. Dahil nandito ka. No? That's the answer ng Panginoon. God is healing us spiritually. Pero sabi po dito, pag-aralan po natin yung ating scripture, no? Ano kaya yung tinuturo sa atin ng Matthew 8:14-17? Sabi dito, yung mother-in-law ni Peter ay sobrang taas ng kanyang lagnat. Pero anong ginawa po ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? Hinawakan niya. At yung lagnat ay nawala. So yun po yung ganun ka-powerful yung Panginoon. Hinawakan pa lang. Pero sabi dito, isa sa mga lesson na makukuha natin sa ating scripture, Jesus cares for our personal needs. Marami po tayong mga personal na pangangailangan. And God cares about that. Alam ng Panginoon kung ano yung kulang. Alam ng Panginoon kung ano yung wala sa'yo. Pero sabi nga, ask and I will be given to you. But you never ask. Alam ng Panginoon, no? He noticed Peter's mother-in-law sickness right away. Alam ng Panginoon. Kaya naman, God is not only concerned about the big issues of the world, but He is also concerned about the struggle in your homes and in your daily lives. Alam ng Panginoon kung saan ka nag-i-struggle. Minsan nga, tinatago natin sa magulang natin, ang struggles natin. Pero you cannot hide it from the Lord. Alam ng Lord lahat ng iniisip natin. Sasabihin mo pa lang, alam na ng Diyos. The touch of Jesus brings complete healing. No, yung pagkahawak pa lang ng Diyos, right away, nawala na yung lagnat ng mother-in-law ni Peter. With a simple touch, the fever left. Pero tayo, hindi na tayo mahawakan physically ng Panginoon katulad ng mga character o mga ginamit ng Diyos sa Biblia noong unang panahon. Pero pinapakita dito that His power is greater than any sickness, any problem, any kind of diseases.
That's the power of God. What else po? Ano pa yung matututunan natin sa scripture, sa pagpapagaling ni Jesus? Healing leads to service. After being healed, anong ginawa ng mother-in-law? Sa Tagalog, anong sabi niya? Bumangon ito at naglingkod sa kanya. He immediately began to serve. So, minsan gano'n, no? Pag-isip mo, gusto kong magsimba. Kasi the Holy Spirit is work within you. Pero ito, iba po ito eh, no? Pinagaling siya ng Lord. Katulad ng isang crippled man. Anong ginawa ng crippled man nung nakalakad siya? Sabi ni Peter, wala ako kahit ano, but in the name of Jesus, tumayo ka at lumakad ka. So, minsan ganun din, no? And then, anong ginawa ng crippled man? Tatakbo siya, nagtatalon siya, at nagpuri siya sa Panginoon. Same din sa mother-in-law ni Peter. He began to serve the Lord. True healing and salvation should result in gratitude and active service to God and to others. Automatic. Kapag gumaling ka spiritually, na-experience mo yung Panginoon, automatic, maglilingkod ka sa Diyos. So tayo po ba, meron na po ba tayong kagalingan? Natanggap na natin yung kagalingan mula sa Diyos? Lahat po ng tumanggap ng kagalingan spiritual, magsayo po ng malakas na Amen. Amen. Are you ready to serve the Lord? Amen. Parang humina. Are you ready to serve the Lord? Amen. Ayan. Kahit po ayaw natin, mag-amen tayo. No? Lord, parang nag-aalinlangan pa ako, ayoko pang mag-serve. Ayoko ulit mag-commit sa pagkanta. Kasi dami kong schedules, baka magka-absent lang ako. But when you say yes, kikilos yung Diyos. Gagawa yung Diyos ng paraan kasi gusto mo. So that's our faith, no? Namamagkaroon tayo ng pananampalataya. Jesus has authority over demons and diseases. Kaya ano nangyari nung panahon na yun? Lahat ng mga inaalihan ng mga masamang espiritu nagpunta kay Jesus. At sila po ay gumaling. He cast out spirits with just a word and healed all the sick. Nothing is too difficult for Him. He is Lord over both spiritual and physical. And then, ano pong ginawa ng Panginoon sa magitan ng scenario na yon? Jesus fulfills He fulfills God's promise. Pinopoint po ng Matthew kung paano pinagaling ng Panginoon yung mga may sakit. Di lang basta lagnat. Even yung pinakamalalim na diseases, pinapakita doon na kaya ng Panginoon. His mission was to bring restoration, healing, and redemption as promised long ago. Kaya dito po, sabi sa verse 17, ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Kinuha niya ang ating mga kahinaan. Lahat ng ating kahinaan, kinuha ng Panginoon. Lahat ng ating sakit, pinagaling ng Panginoon. All of us know, alam natin kung ano yung pakiramdam ng may sakit. Sakit sa katawan, sa isip, sa puso. Alam natin kung gaano masakit, kung hirap yan. Maraming doktor, madaming medicine or medisina na nakakatulong naman talaga physically. But there are things na yung mabuting balita lang, yung kayang magpagaling ng nararamdaman natin. No? Or only God can heal yung mga bagay na hindi magamot ng mga doctors. Ng mga iniinom nating gamot. In Matthew 8:14-17, Jesus healed Peter's mother-in-law and many others. Pinapakita dito that He is one who carries our pain. Siya lang. Only Jesus carries our pain. When we pray, sickness disappears.
Kaya po pag may nulagnat tayo, ako po pag may sakit ako, yun na yung sign na humihina na yung spiritual life ko. So kapag may sakit ka, that's the time that you need to enter into this prayer. Manalangin po tayo. When we pray, sickness disappears because Jesus is the true healer. You're not okay? Enter into prayer. For our point number 1, Jesus took our sickness. Sabi sa verse 17. No? Kinuha lahat ng Panginoon ng ating karamdaman. He took our infirmities and bore our diseases. On the cross, He carried out only your sin, but also our pain. So, ito ibang klase ng sakit, no, o karamdaman. Kinuha lahat yan ng Panginoon. Healing is part of His finished work. Kaya napaka-importante. No, napaka-blessed natin kasi nakilala natin yung Jesus. Last time, nag-uusap kami ng aking asawa. Sabi ko, ano kaya yung buhay, no, na yung may trabaho ka, kumakain ka, lahat naman meron ka, pero hindi ka nagsisimba. Sabi niya, purposeless daw. No, parang yung routine mo, tigising ka, magtatrabaho ka ng maaga or mag-aaral ka, ganun lang, everyday. Pero without going to church, without meditating the Word of God, purposeless nga. Kahit may goal ka, you cannot go to your goal. Hindi ka makakarating dun sa patutunguhan mo. Kasi kapag we are living in this world, ang end nun is, ano po, kamatayan, di ba? And saan ka pupunta? Pero grabe yung ginugol mo sa mundo. Grabe yung pagod na binigay mo. Ba't wala kang kapahingahan? So nawa po, this is the time schedule ng Panginoon sa atin na magbalik loob tayo. Bumalik tayo sa Panginoon. Lord, ano ba yung pwede kong gawin para makabalik ako sa'yo? And that's the time that the Lord will heal you. Una, spiritually. Minsan dumarating tayo sa point na pinaka-worst sa buhay natin. Na we don't have any choice but to call the name of the Lord. We don't have any choice but to pray again. Nagpipray naman po ako yung normal na, yung casual lang, thank you Lord, thank you for the food, thank you dahil denied mo ako the whole day. Hindi po ba yun enough? No, kung gusto po natin magkaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon and may we experience the true power of prayer, we need to have a successful worship. When you pray, huwag kayong mag-doubt na hindi gagawin ng Lord. Remember, Jesus already carried it for you. Minsan nagpipray tayo ala, mangyayari kaya? Nasabi mo na sa Panginoon, pero the back of your mind, baka hindi naman. So sabi po dito, when you pray, don't doubt. Ano pong sabi sa atin sa last week message? Maybe it's a yes. The Lord will answer your prayer immediately. Or maybe it's a no. Because God wants you to, this is a protection of God, kaya hindi na binibigay. Or maybe I have a better plan for you more than what you expected. So, minsan na tayo sa panalangin, no, na hindi naman ako tinutugon ng Diyos. But hanggang ngayon, wala pa din. 3 months na ako nag-intay, wala pa din. Maybe God is preparing a better things for you, for all of us. Point number 2, prayer targets the root cause. Ano ba yung root cause? Sa panimula po, masaya tayo. Hanggang sa nahulog tayo sa kasalanan dahil hindi natin pagsunod sa naisin ng Diyos.
That's the root cause. And then, that's the time na napol na tayo sa iba't ibang klase ng problema. We cannot handle problems. We fall into depression. We cannot see God anymore. We cannot enter into prayer. Lahat po yun. Because of disobedience. And we need to know what is the root cause of our problem. But prayer, target the root cause. Pag nanalangin ka, paghagalingin niya yung kaloob-looban. Hindi lang yung physical. Lord, bigay mo ko ng maraming pera. Pag marami ka ng pera, makikita yun sa itsura mo. Pero yung panalangin ko, hindi yun ang binabago niya. Binabago niya yung inner side mo. Yung pagiging anak ng Diablo sa pagiging anak ng Diyos. Yung prayer, nire-remind ka niya na magbalik loob sa panalangin or sa salita ng Diyos. Meron pong mga iba't ibang klase ng sakit, no? Sometimes it comes from natural causes like fatigue, infection, and then we go to the doctor right away, we go to the hospital. And there are some sickness is spiritual. And this is like Satan's attack, no? Every time that we want to pray, may piniprepare din si Satan sa atin. This week po, may isang mother na pinagpipray din natin siya, no? Nagpunta siya dito. Sabi niya, ma'am, alam niyo po, marami akong kaibigan na gusto kong pag-sharean ng problema ko. Pero minsan hindi nila naiintindihan. Tapos naalala po kita, sabi niya, kaya nagpunta ako dito. Meron siyang problem na he cannot able to confess it to me pa. So, next time. Pero pinag-pray ko siya. Tapos after namin mag-pray, naiyak siya. Sabi niya, ma'am, thank you kasi na-relieve ako. Kung iisipin mo, sino ba ako? Sino ba tayo? Pero ang ginawa lang natin is a simple prayer. And that prayer gives strength dun sa tao na kausap mo. Kaya prayer is powerful, no? Sabi nga sa kanta, prayer can move mountains. Wala naman akong binigay sa kanya. Pinag-pray ko lang siya. Pero after the prayer, sabi niya, ma'am, thank you. Parang gumaan yung pakaramdam ko. Minsan ganun, no? Nawa, we are the people na nakakatanggap ng sagot sa panalangin. At tayo rin ng tao na pwedeng puntahan ng ibang tao para ipag-pray sila. At makakuha ng kalakasan sa atin. That's the work of the Holy Spirit. Hindi ko naman siya tinawagan para pumunta dito. So, I'm praying for them continually. Pinapipray ko sila palagi. So, nawa yung Panginoon yung kumilos sa kanila. No? Nakikita natin yung pagkilos ng Diyos when we pray. Try lang natin. Test the Lord. Huwag natin i-test yung kakayanan natin. Kasi kahit kaya natin, at the end of the day, mapipilter rin tayo kapag tayo nakatuon, nakasentro sa mabuting balita. I-try natin, no? I-confess natin every day that Jesus is the Christ, the solution to all our problems. And let's see what will happen. So nawa po, ibalik natin, no, yung confession natin. Pagkagising mo sa umaga, kung ilang taon ka na, ayun yung confession na gawin mo. Ako po, 37. Ilang taon na ako? 36. 36 na confession gagawin ko pagkagising ko sa umaga. Habang naliligo ka, hanggang di pa tapos, sige, habang may ginagawa ka, confess. That Jesus, I believe Jesus is the Christ, the solution to all my problems. That's prayer. And through that prayer, may experience mo yung Panginoon and the Lord will heal you. I-try nyo po. I-try natin sabay-sabay.
So 36 na confession every morning at saka 36 na confession bago ako matulog. So ilan na yun? Kuya Zyron? 36 plus 36. Ha? 72? 72 confession, no? Parang dami. Parang dami, Lord. Kaya mo kaya yun? Kaya natin yan. No? So yun po yung assignment natin. Let's practice confessing that Jesus is the Christ, solution to our problem. Medicine treats symptoms, but prayer reaches the root. No? Kung gusto mong gumaling ka, enter into prayer. If you cannot handle things, enter into prayer. Ask God to reveal the real cause and let His Spirit heal you from the inside out. Point number 3. Prayer restores our life. Buti na lang po, no? Nagsimba ako. Kaya napaka-importante po na sumisimba tayo kasi it reminds us kung anong gagawin natin every day. Paano pag wala tayong church? Wala tayong Word of God? What's our weapon? No? Ano yung sandata natin para talunin yung mga mangyayari the whole week? Healing is not just a physical, but it brings faith, thanksgiving, and testimony. Kaya nung mga nakaraang buwan, hinayaan natin na makapag-testimony ang ating mga kabataan. And nakita natin doon kung paano sila nag-grow, kung paano sila tumitigas yung ulo, kung paano sila binabago ng Diyos. So when you pray, the healing take place. When you pray, you always say, "Thank you, Lord," instead of complaining. When you pray, hindi mo na ini-entertain kung ano yung nangyayari bukas. Kung ano yung pangit na sinabi sa'yo ng tao. But when you pray, it will turn you to thanksgiving and to give your testimony how God changed you. Sino po ang nahihiya na malaman ng tao yung buhay niya? I am not ready yet na i-judge ako ng tao. Minsan gano'n no? Meron tayong tinatago. Nawa, makapasok tayo sa totoong panalangin. And when we confess to the Lord yung kahinaan natin, yung pangit sa atin, we can able to give testimony. Alam niyo po ba na yung testimony natin, kalakasan niya ng ibang tao? Naalala ko yung mami namin, sabi niya, hindi ako nahihiya mag-testimony. Hindi ako nahihiya na malaman ng tao na pangit yung kalagayan ko. Bakit po? Sabi ko, bakit kailangan sabihin pa yun sa tao? Pero ang pananampalataya po ng mami namin, hindi lang ikaw yung may ganyang problema. Gagamitin ka ng Diyos para maging kalakasan sa mga taong may worse pa sa meron ka. But you need to pray, no? Before you testify how God works in your life. After healing, walk in obedience and gratitude. Your healing becomes a witness to others that Jesus is alive. You cannot say to other people kung ano yung masaya or masarap pag di mo na-experience. Kaya po kailangan na-experience muna natin so we can be a witness of God. Paano po tayo magiging witness? We need to obey the Word of God. We need to follow what's God's command. Ano ba yung gusto ng Panginoon sa atin? Kapag nag-pray ka at tinugon ng Panginoon, yung panalangin mo, that's the time na you give your full gratitude sa Panginoon. Don't just receive healing. Live healed and testify about God's power. Na minsan hingi lang tayo ng hingi. Pero ano naman yung response natin?
Ano naman yung ating contribution sa Panginoon? Ang gusto lang ng Panginoon, maging masaya ka. Ang gusto ng Panginoon, maranasan mo yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Minsan, when you commit in the church, that's the best time na makabalik ka ulit sa Panginoon. When you say yes to God, yes Lord, I will follow you, the Lord will change the state of your life. For our conclusion po, bakit nawawala ang karamdaman when we pray? Because Jesus already carried our sickness. Lagi mo tatandaan, when you pray with faith, with assurance na gagaling ka, gagaling ka. Sickness disappear when you pray, because prayer releases faith and God's power. Prayer reaches the root of sickness. Prayer restores your whole life. Prayer restores our relationship to God. So, tingnan niyo po, tinuturuan tayo. Paano po ako makakabalik sa church? Unang-una, enter into prayer. Mag-pray ka. Lord, ito na ba yung time schedule ko para kumanta ulit? Ito na ba yung time schedule ko para mag-lead ulit? Ito na ba yung time schedule ko para mabago yung buhay ko? Ito na ba yung time schedule ko para magkaroon ako ng deep relationship sa iyo? Sa mga kapatid, nawa, ma-experience natin yung tunay na panalangin. Ang tinuturo ng Diyos sa atin, manalangin, hindi muna yung mga kaya nating gawin. Kasi, kung tutuusin po, kahit magbigay tayo ng libo-libo sa church, kung hindi mo naman na-experience, it's useless. Manalangin po muna tayo. Unang mabago yung ating buhay. Unang mabago yung ating spiritual na buhay. And that's the time, gusto ko po maglinis as a response sa sobrang saya ko po dahil naunawaan ko yung panalangin. Gusto ko pong maglingkod sa church, gusto kong mag-serve katulad ng babaeng pinagaling ng Diyos. Gusto ko rin pong tumayo para magpahayag ng mabuting balita. That's the time that the Holy Spirit works with you and you become a witness of God. If you are sick today, pray. That's the time. Kung hindi mo kayang mag-pray ngayon, that's the time na i-force mo yung sarili mo to enter into prayer. If you are healed, kung pinagaling ka ng Diyos, that's the time to give thanks. Lord, thank you, Lord. Thank you po, Panginoon. Kailan po yung huling nag-thank you kayo kay Lord? Last week pa, nag-thank you ka kay Lord kasi ang ganda ng gising mo last week. Pero ngayon, pag gising mo, inis na inis ka na. Simula nung tinanggap mo yung Panginoon at naging anak ka ng Diyos, you are healed spiritually. And you say, Lord, thank you dahil ginawa mo akong anak ng Diyos. Huwag lang tayo mag-thank you kasi okay yung finance natin. Huwag lang tayo mag-thank you kasi okay yung gising natin. Wala tayong sakit. But unang-una, always thank the Lord that you are still breathing. Kasi pwedeng mamaya, wala na tayo. Pwedeng mamaya, di na pala tayo nagising. So we need to give thanks to the Lord. And if you know others who are suffering right now, that's the time that you will be a witness. You pray for them and testify that Jesus is the true healer. Siya po yung nagpapagaling. So saan po tayo nun? Tayo po ba yung taong may sakit? O tayo yung taong bumalik na? O tayo na yung taong nagpipray na sa taong may sakit? Sino po tayo doon? So nawa, tayo na po yung taong nagpipray na
sa taong may sakit. Because we already experienced prayer, we already experienced the Word of God. Always remember, Jesus cares for you. Huwag kang mag-doubt. Hindi yung boyfriend mo, yung girlfriend mo forever. Yung asawa mo, hindi sila forever. Hindi sila all the times nag-care sa'yo. Hindi po, nag-care talaga siya sa akin, kitang-kita ko. Only Jesus cares for you. Only Jesus. So nawa, and we always give thanks to the Lord. And we will always enter into deep prayer and ma-experience natin yung kasagutan sa ating mga panalangin. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus na nawa po lahat tayo makatanggap ng kasagutan sa ating mga panalangin. If you cannot say it to other people, to your parents, yung mga struggles mo ngayon, say it to God. Sige po, tayo po ay manalangin. I-confess nga po muna natin ang 3 beses that I believe Jesus is the Christ, the solution to all my problem. All together, I believe Jesus is the Christ, the solution to all my problems. I believe Jesus is the Christ, the solution to all my problems. I believe Jesus is the Christ, the solution to all my problems. Amen? Let's pray. Muli, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Salamat. Dahil sa kabila ng aming katamaran, katigasan ng ulo, Panginoon, patuloy mo kaming hinahayaan na makilala ka. Lord, thank you for healing us, Panginoon. Salamat dahil pinapagaling mo kami. Yung kaloob-looban namin, yung kasalanan namin espiritual. Salamat, Panginoon, dahil inalis mo kami sa kadiliman at nilagay mo kami sa kaliwanagan. Dalangin po namin na patuloy na ang salita mo ay tumimo sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. Mag-engrave to, Panginoon, tumatak ito sa aming buhay. Upang kahit anuman ang maranasan namin sa araw-araw, wala kaming ibang tatakbuhan, Panginoon, kundi ang manalangin. Tulungan niyo kami na maging kaisa, Panginoon, sa mga naisip mo. Gamitin mo kami for pagbabago ng mundong ito, Panginoon. Alam namin kung gaano ka-worse, Panginoon, nangyayari sa buhay namin, kung gaano ka-worse yung nangyayari sa aming bansa, Lord. May we always pray, may we always enter into prayer. Hindi kayo mag-complain, hindi kayo manisi ng iba, but Lord, may we always have a heart of gratitude, Panginoon. A thankful heart na kung saan yun lang yung gagawin namin, Panginoon. Tulungan nyo kami na hindi makapagsalita ng di maganda, Panginoon. But ang mga salita namin ay maging maganda o maging maayos, Panginoon, upang kami ay maging daluyan din ang magpapala ng mga tao sa paligid namin. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan sa aming panambahan. We claim, Panginoon, na this whole week, Panginoon, maranasan namin yung sagot sa aming mga panalangin. Kung ano yung plano mo sa buhay namin, Lord, it will be done. And we surrender everything unto you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga tao na kasama namin. Sa umagang ito, may we all experience the feeling and guidance of the Holy Spirit every day. And Lord, salamat po. We bring back all the glory unto your name. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos.